anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. Chief nila, di ba yung presidente ng mga uniform personnel, and yet ni isa sa inendorso ng kanilang chief ay walang nakapasok. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay May 26 mga kababayan, araw ng Lunes. At ito, pag-usapan natin kasi malapit nang mag-convene yung Senado mga kababayan para dinggin yung impeachment case laban kay VP Sara. Ito, ano yung katanungan natin ngayon mga kababayan? Ito, mga senators mga senators na miyembro ng alyansa or mga kakampi na senador ni PBBM mga kababayan, natatakot na nga ba? Bakit kaya yung tanong natin mga kababayan? Bakit kaya sila yung nakikita nating natatakot at hindi yung mga pro Duterte mga kababayan? Ayan, pag-usapan natin yan mga kababayan. At ito pa, sino nga ba ang may gustong itigil yung impeachment trial? Yung mga pro Duterte nga ba na mga senador mga kababayan o yung mga kakampi ni PBBM? Yan din yung katanungan. Pangalawang katanungan natin ngayon mga kababayan. Kasi lumalabas ngayon sa balita mga kababayan na parang pinapatigil daw ng mga pro-Duterte senators yung impeachment trial ni VP Sara. Naku, wala na sila ibang makitang paninira dito kay VP Sara mga kababayan kundi ito na lang. Di ba? Anyway, yan po ay pag-uusapan natin at ito may balita tayo galing ito sa Net25 mga kababayan at ito pag-usapan natin. Okay? Teka lang, nasa na yun? Nawala. Ayan. Okay. So, by the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin and din paki-subscribe na rin po sa ating channel. And maraming salamat po sa lahat ng nakapag-subscribe. Of course, palakpakan tayo dyan. Okay, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi discuss po natin ito. June 2, malalaman natin kung ano magiging kilos ng Senado. Kasi kausap ko yung mga ibang senador, hindi nila alam eh. Yung mga incumbent, hindi nila alam. Hindi sila nasasabihan. Wala silang caucus, wala silang ganon. So, hindi, pagka nagkukwentuhan kami, nag-uusap kami, sinasabi nila, hindi nila alam kung anong plano. So, makikita natin yan. Pero in the meantime, ako, ibang klase yung problemang nakikita ko na hindi nasisilip ng iba eh. Meron dalawang conflicting rules eh. Okay. Doon sa Senate rules at saka sa impeachment rules eh. Which are? Ang impeachment rules kasi sinasabi that once the impeachment is taken up, or the impeachment court is constituted as one, then kailangan tapusin yung the impeachment trial must end. Although, to the end. Ganon, ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die. Latin for without day. Dahil wala na. Sa lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na in third reading, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulit ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. Naalala nung kay Justice Corona. Ako chairman ng Committee of Rules eh. Ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun?
Alin doon? The issue being- Alin doon susundin? Di ba mga kababayan? Ito si Senador Tito Soto from Alianza ito mga kababayan. Though, nakikita natin na ito si Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, nakikita natin talaga itong mga taong to fair regardless of anong party ito during the election. Okay, so well, to be fair kay Tito Soto mga kababayan, ang objective nga naman yung nakikita niya dito, ito regarding sa rules. Okay, well anyway, kahit sabihin natin na talagang matutuloy yung impeachment trial, pero ito mukhang may nasisense tayo dito kay Tito Soto mga kababayan na mukhang siya mismo ayaw niyang ipagpatuloy itong impeachment trial. Okay? Well, ako mga kababayan, of course, sinusuportahan natin si VP Sara. Okay? Pero, kahit si VP Sara mga kababayan, gusto nang ituloy itong impeachment trial kasi alam naman natin kung sinong mapapahiya dito sa impeachment trial na ito mga kababayan. No, di ba? Alam nating lahat kung sino. At ito yung nakikita ko mga kababayan. Number one, ito, wala na silang ibang isyong na naibabato kay VP Sara. Yun nga, tanong natin, sino nga ba ang gustong magpigil sa impeachment trial? Yung mga pro-Duterte nga ba o yung mga anti-Duterte? O yung mga kaalyansa ni PBBM? Ako honestly mga kababayan, nakikita ko dito yung mga kaalyansa ni PBBM. Sila ay natatakot dito. Yan yung nakikita ko. Bakit? Kasi I think napakinggan nyo naman si Attorney Salvador Panelo mga kababayan na itong impeachment trial malaking epekto nito sa kandidatura ng mga senators sa paparating na 2028 election at 2032 yata mga kababayan o sa susunod na senatorial elections. Okay, at 25. Parang ganun. 25 ngayon plus 6, 2031. Tama ba? Basta mga kababayan. Natatakot sila. Okay? Bakit natin nasasabi yan? Later, ito pakinggan muna natin si Attorney Salvador Panelo mga kababayan kasi papakita ko sa inyo yung rason kung bakit itong mga senator na ito at pati si PBBM ay natatakot na patungkol sa nangyayari ditong pag-impeach nila kay VP Sara. Okay, ito mga kababayan ha. Pakinggan natin si Salvador Panelo dito. Doon din po sa sinabi niyo po kanina regarding sa mga senators na titingnan nila ang pulso ng bayan. So ibig sabihin po nito, yung ating mga senador ay hindi po nila i-check based on the evidence pagdating po sa impeachment, kundi yung kanilang mga pansariling interes? Number one, walang ebidensya. So what is evidence? What is there? Any way by which they will decide on the basis of it? Wala nang ebidensya. Gawa-gawa lang yung ebidensya. Meron daw po silang mga papel doon na may mga pangalan po ng mga chichirya, ganun. Naliwanag na nga yun. Ano ang paliwanag ko doon? Ang paliwanag doon is confidential funds. Confidential funds are reserved against the enemies of the state. Saan mo kukunin ng informasyon para matalo mo mga kalaban, mga terorista, mga kriminal, mga komunista, mga rebelde? Siyempre, manggagaling yun sa kanila rin. Paano mo kukunin? Babayaran mo yung magtatrader sa kanila. So pag yun ay pinapirma mo na tumanggap sila ng pera, di kawawa naman papatayin nyo, pati pamilya nila. Kaya talagang hindi dapat na ipakita rin kung sino mga tumanggap ng pera. Kaya nga sabi ng ombudsman kaya nga confidential funds, ano ba kayo? Di ba? Kasi meron daw pong provision doon sa ating batas na dapat parang, anong tawag daw po doon, yung parang may logbook na stating, nandoon po talaga lahat yung mga sources. Pero apparently wala daw po ganun sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga po pwede yun. Kasi pag ginawa mo yun, kahit na sinasabi lang, sealed, sus Mario, sealed envelope, di binuksan lang yun kung sino nandun, di nahuli na, kita na. Ano ko yun? Kaya talagang walang mangyayari dyan sa impeachment na yan. At you cannot blame also yung mga senador if they will judge on the basis of their political future. Yeah. Natural yun. Kasi tingnan mo hindi ba yung nakaraan, si Reno? Ano bang ebidensya? Hindi lang si Reno, yung kay Corona. Hindi, na walang ebidensya doon. Pero ano nangyari? Bumoto ba sila on the basis of evidence? Hindi. Bumoto sila on the basis of consideration. Anong consideration? Yung pabor sa kanila. Di ba? Nakita na lang. Attorney, maiba lang ako ng konti regarding yung back and forth educational debate nyo ni Attorney Harry Roque. Ang sabi Anyway, sana pakinggan nyo mga kababayan. Ibang paksa rin, ibang topic na ito. Pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan.
Explain ko sa inyo bakit ito mga kaalyansa ni PBBM at pati si PBBM mga kababayan natatakot na dito. Again, klaruhin lang natin yung konteksto dito mga kababayan. Si VP Sara po and I think yung mga kaalyado niyang mga nanalong senador at nandyan pa mga senador pa, incumbent senador ngayon, ay gusto nang matuloy itong impeachment trial mga kababayan. Okay, kasi in the first place, ito nga sinasabi ni Salvador Panelo na wala silang may papakitang ebidensya. Marami na tayong ginawang video dyan, in-explain natin kung bakit mahirapan kasi in the first place mga kababayan, mabilisan lang ito. Sealed envelopes yan, so kung naglabas sila ng pangalan dyan, so questionable yan kung yan ba ay totoo. Diba? Kasi nga sealed envelopes at nasa vault pa yan. Okay? So kung nailabas nilang pangalan dyan, so ibig sabihin nabuksan yung vault at nabuksan din yung sealed envelopes. So sino na ngayon ang magtitiwala sa ating gobyerno na kung saan kung magbibigay ka ng impormasyon, yung identity mo ay siguradong protected. Kung ganyan, kung totoo yung mga pinapalabas ng mga congressman mga kababayan. At ito, wala na silang ibang magawa, wala na silang ibang maibabato dito kay VP Sara, kundi pinapalabas nila ngayon na gusto ng kampo ni VP Sara na itigil yung impeachment trial. Okay? Honestly mga kababayan, nakikita ko ang may gusto nga nito ay si PBBM at yung kanyang mga alyansa na mga senador. Kasi bakit sila takot? Ito mga kababayan, tignan niyo ito. Balikan natin yung resulta ng eleksyon sa ano ba to? Nakalimutan ko. Love mga kababayan. Absentee voters. Okay? Sino ito? Ito yung mga uniform personnel mga kababayan, media at government employees. So anong ibig sabihin? Anong pahiwatig nito? Resulta sa eleksyon. Diniscuss ko na ito sa isang video ko mga kababayan, pero ito, balikan natin yung resulta. Kasi ang implikasyon nito, kasi nga karamihan dito ay mga uniform personnel ng AFP at PNP mga kababayan. At tingnan ninyo ang resulta. Lahat dyan endorsed by PRRD. Kahit yung number 11 at number 12 at kahit yung number 13 mga kababayan. Hindi ko lang alam kung nakikita yung number 13 ni. Kasi kahit si Doc Mata endorsed by PRRD yan mga kababayan. I think siya yung number 13 dyan. Check ko muna. Dito sa list ko. Tama. Yan si 11 at si 12, Hunasan at Busita mga kababayan. Si Busita hindi nga in-endorse ni PRRD. Pero si Kirubin at si Hunasan endorsed by PRRD yan. Si Busita, expected yan kasi police yan. Di ba? Anyat kung titignan natin, number 12 pa siya. Shocking dyan si Philip Salvador. Pero ito mga kababayan, anong implikasyon sa resulta na yan? Itong mga uniform personnel mga kababayan, AFP at PNP, pag-usapan natin, wag na yung government employees at media. In the first place mga kababayan, aside sa ayaw nilang ma-impeach si VP Sara, kasi tingnan yung mga binoto dyan. Sinisiguro nila na hindi ma-impeach si VP Sara. Aside dyan, sila mismo mga kababayan, alam kung ano ang gagawin dyan sa confidential and intelligence funds. Naintindihan nila kung ano yung ginawa ng Office of the Vice President, kung paano i-audit yung confidential and intelligence funds. Kasi in the first place mga kababayan, kung mali itong ginagawa ni VP Sara sa kanilang confidential funds, at kung hindi tama yung paggasto ng ilang milyong confidential funds in 11 days mga kababayan, na kung saan yan yung binabato sa kanya, itong mga AFP at PNP or lahat ng uniform personnel mga kababayan, sila ang unang-unang may gusto na tanggalin niyang si VP Sara.
Anyet ito mga kababayan, tingnan ninyo. Oh, di ba? Lahat yan endorsed by PRRD. Lahat yan ini-expect nila ang magliligtas kay VP Sara na hindi makonvict sa impeachment trial. At ano pa ang ibig sabihin nito? Bakit natin nasabing natatakot si PBBM at ang kanyang mga kaalyansa nitong mga senador? Kasi ito, kahit resulta lang ito ng eleksyon mga kababayan, ito ay sigaw ng uniform personnel sa buong bansa mga kababayan na kung baka sakali may gawin sila dyan kay Vice President Sara Duterte, tignan niyo yung resulta. Oh, di ba? Oh, tingnan niyo. Sino nga ba yung anong ba tawag nito? Chief nila. Di ba yung presidente ng mga uniform personnel, and yet ni isa sa inendorso ng kanilang chief ay walang nakapasok. Kaya ito, natatakot. Oh, mukha, di ba? Natatandaan niyo pagkatapos na lumabas ng resulta na ito, si PBBM naglabas ng podcast na kung saan gusto niya daw makipag-reconcile or open daw siya for reconciliation. Nako, ang labo dyan mga kababayan. Oh. At ayun na nga ito. Sinabi ni VP Sara na gusto niya ng bloodbath sa impeachment. Ibig sabihin, nako, yung mga kalaban naman talaga, literal na interpretasyon yung sinasabi. Ibig sabihin yan mga kababayan na gusto talaga ni VP Sara magkaladlara na dito. Magkaalaman na. At na-excite tayo dito. Okay? Oh, na-excite tayo dito. Kasi lalabas dito ang katotohanan mga kababayan na kung saan itong mga kongresista ay wala, tumatanggap lang ng suhol para gawin yung gusto ng kanilang amo. At yun na nga, at ito pa. Oh, bakit natatakot itong mga senador na kaalyansa ni PBBM? Kasi mga kababayan, mapipilitan sila ngayon na pag-isipan na hindi i-convict si VP Sara kasi nga binulgar na ni Toby Chanco mga kababayan ang tunay na nangyari dyan sa Congress, dyan sa pag-impeach kay VP Sara. So ngayon, kapag i-convict nila yan si VP Sara, o kapag natuloy yung impeachment trial, alam nilang nagsasayang lang sila ng oras dyan. Alam nila, alam ng mga tao na na-impeach si VP Sara sa House of Representatives dahil may in-insert na projects itong mga kongresista at kung hindi sila pumirma, hindi i-release ng presidente yung budget para sa kanilang proyekto. Again, balikan natin yung katanungan natin mga kababayan. Oh, yung mga pro-Duterte senators nga ba ang tunay na natatakot dito sa pagpa-impeach kay VP Sara? Or yung mga kaalyansa ni PBBM at si PBBM mismo ang natatakot dito sa pagpa-impeach kay VP Sara? O, comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito kasi ito matindi itong revelasyon dito ni Tito Soto. Di ba? Na kung saan sila mismo nakikita nilang mukhang hindi nila ito tuloy. Okay? Well, pinapalabas lang ngayon na mukhang may issue dun sa rules. Oh, well, yung mga abogado, hati naman yung mga idea nila mga kababayan na kung saan pwede naman daw tumuloy. Yun nga, consider ngayon pa lang mga kababayan, i-consider na natin na matutuloy ang impeachment trial. Kung talagang matuloy yan, si Sara nga ba natatakot? Or yung at yung mga pro-Duterte senators? Or yung si PBBM at ang kanyang mga kaalyansa na mga senador?
Well, anyway, comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dyan sa mga pangyayari na ito kasi malapit na po ito. June 2 na po sila mag-convene mga kababayan. So anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.